Nagmumula sa Presidential Communications Operations Office. Kasama ang Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IDC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Unang-una sa hanay ng balitaan dito sa Radyo Vision. Mabuting balita, pagbisita ni French President François Hollande sa bansa. Magpapalakas sa pagtutulungan sa larangan ng ekonomiya at paglaban sa climate change. Secretary Coloma nagpaalala sa mga grupong nananawagan sa pagbitiw ni Pangulong Aquino na huwag lumabag sa batas. Armed Forces of the Philippines sinigurong sa loob ng 3 buwan ay matatapos ang problema sa rebelding grupong BIFF. Problema ng mga magsasaka sa Cocolisa, pahanapan ng pangmatagalang solusyon. Siksik ang mga balita dito sa Radyo Vision sa Media ng Bayan. Isang makabuluhan, mapayapa, masaganang umaga. Luzon, Visayas at Mindanao. Saan man kayo naroon, anuman ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, samahan po ninyo kami sa isa na namang edisyon ng ating Radyo Vision sa Media ng Bayan sa araw na ito ng Biyernes, 27 de Febrero 2015. At ang ating pong makakagapay na naman tuwi-tuwi na sa ating PTV4 Telestudio, ang ating mutya ng Antipolo City, none other than Miss Zarina Luzuegro. At dito naman sa ating Radyo ng Bayan Studio, of course, walang iba kundi ang patuloy na nagniningning na may ngiti sa kanyang mga labi at ningning sa kanyang mga mata, ang ating mutya ng Baliwag, Bulacan, Miss Vivian. Good Friday morning. Good Friday morning, Ka Francis. Magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay ng Radyo Vision. Samahan niyo po kami sa susunod na 1 oras na paghahatid ng mga pinakamainit na balita sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ako po ang inyong lingkod, Vivian Gulia. At ang inyo pong kagapay, Francis Cancino. Nag-aanyaya, sama-sama tayo till 7 o'clock sa kabuuan ng ating pagtatanghal on a beautiful Friday. At syempre, kalakip na rin ang pagpapakawala natin ng mahalagang paglilingkod na pambayan at ang pagtalastas natin sa ilang mainit na usaping nakalatag sa ating mga payagang pangumaga. At gayon din naman, ang ating hapag ng talastasan na kung saan ay mga napapanahong mga usapin ang ating pakakawalan. At siyempre pa, Vibs, ang ating message center. Yes, maaari po kayong mag-text sa 0922-358-2679 para sa inyong mga komento o kung mayroon po kayong katanungan sa ating featured guest maya-maya lang. Okay, at huwag kalimutan ang inyong mga pangalan at addresses, please. At siyempre mga kaibigan, ang inyong pong Radyo Vision sa Media ng Bayan ay masusubaybayan nyo po araw-araw, Mondays to Fridays, 6 o'clock in the morning down to 7 o'clock sa ating pong himpilang Radyo ng Bayan at sa lahat po ng Philippine Broadcasting Service Radyo ng Bayan nationwide, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa bayang mapapanood nyo sa ating PTV4 Channel 4 television and of course, Bits. Yes, maaari rin nyo po kaming mapanood online sa www.ptv.ph. At siyempre pa mga kaibigan, sa IBC 13. Yes, mamayang alas 12. Yan, sa ating delayed telecast from 12 noon down to 1 o'clock. Okay, tuloy-tuloy na tayo, Vibs. At siyempre, good news muna tayo para sa kapakanan at ikatutuwa ng ating mga motorista after the 3 series, 3 in a row na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, nakabanta na naman ang pagbaba naman. May rollback tayong magaganap sa susunod na linggo.
thank you very much sa kumpanya ng langis. Bagamat masasabi natin medyo may kaliitan, pero salamat na rin kung magkakaroon ng rollback. Thank you very much. Oo, bale nitong nakaraang tatlong beses na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, umabot sa piso minsan, pero itong nagbabadyang pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo ay baka daw po umabot ng 70 centavos para sa diesel at 40 centavos per liter sa gasolina. So, antabayanan po natin yan next week. Baka po magkaroon na ng pagbaba ng presyo ng diesel at gasolina, pero yung LPG medyo dire-diretso patuloy pa rin po ang pagtaas at baka tumaas pa ito ng higit hanggang 4 to 5 pesos per tank. Yan. Okay. So, maliban dyan sa good news natin na yan, Vibs, meron pa tayong ilang mga may init na usapin na kung saan ay patuloy na nagbibigay ng pagpapaliwanag ang ating kataas-taasang hukuman sa pamamagitan ng ating Chief Justice Sereno, na doon sa mga taong naguhumiyaw, nagdididipa sa lansangan at nagpopumilit na pababain ang ating Pangulong Pinoy at nagmumungkahi ng transition government. Siguro po marapat lamang na basahin nyo muna ang Constitution natin. Yung 1987 Constitution para malaman ninyo yung rule of succession. Yes. Dahil, Vibs, kapag nawala ang presidente, definitely kaya nga may vice president. True. At kung mawawala pa rin yan, definitely meron tayong Senate President. And kung mawawala pa rin yan, may Speaker of the House pa tayo. Pero hindi po yung transition government na Supreme Court ang hahawak. So, basa muna tayo, mga katoto, basa muna. Hindi dyaryo ang basahin natin yung ating Constitution, Philippine Constitution ng 1987, para maunawaan natin yung rule of succession. Hindi tayo ngawa, hindi natin naunawaan, Babes. Oo, malaya naman tayo magpahayag ng ating mga kuro-kuro at we have freedom of expression kasi nasa democratic country tayo, pero we have to make sure na itong mga ipinapahayag natin within the bounds of the Constitution naman, nasa batas, kasi tayo ay nasa democratic country. Ibig sabihin, yung ating mga pinuno ay dapat inihalal ng publiko. Kung matatanda natin, itong mga mahistrado ng Supreme Court, appointed yan Hindi naman sila elected by the people, kaya hindi sila pwedeng pumalit dito sa ating elected leaders. Yeah. So, sa atin pong mga kababayan na nananawagan na Supreme Court pong pumalit, this is against the Constitution, at mismong si Chief Justice na po ang nagsabi na hindi po ito maaari. Okay, so sa oras na 7 minutos 57 segundos, makalipas ang alas 6, Vids, tuloy-tuloy na tayo. Yes, puntahan na natin ang ating kasamang si Zarina Lusuegro dyan sa PTV Telestudio. Zarina, magandang umaga. Magandang morning. Maraming salamat, Francis and Vivian. Magandang umaga, bansang Pilipinas. Ngayon po ay ika-27 ng Pebrero sa taong 2015. Narito na po ang mga balitang nakalap ng media ng bayan. Una po sa ating mga balita, dumating na si French President François Hollande para sa kanyang 2 araw na visit sa bansa. At ayun nga po, ito ang kauna-unahang pagbisita ng leader ng France sa Pilipinas matapos mabuo ang ugnayang diplomatiko ng dalawang bansa noong 1947. Unang nagtungo ang French President sa monumento ni Rizal sa Maynila upang mag-alay ng bulaklak. Kasunod nito, nagpulong sina Pangulong Aquino at Hollande ukol sa pagpapalakas sa ugnayan ng Pilipinas at France sa iba't ibang larangan. Sa kabuuan ay 6 na agreements o kasunduan ang naselyuhan po ng dalawang bansa. Ito nga ang Memorandum of Understanding para sa Tourism Cooperation, Education and Research, Declaration of Intention para sa Environment Protection and Sustainable Development of Marine Resources, Cebu Bus Rapid Transport Project at Business and Operation Agreement para sa Subic-Clark-Tarlac Expressway at Manila North Tollways Corporation. Tinalakay din po sa pulong ni Pangulong Aquino at French President François Hollande ang paglaban sa climate change ng dalawang bansa at ang mga hakbang na isusulong patungkol dito. Magtutungo naman ngayong araw si Hollande sa Giwan, Eastern Samar para bisitahin ang mga lugar na hinagupit ng bagyong Yolanda.
Isa po ang France sa mga bansang aktibong nakikiisa sa kampanya laban sa epekto ng climate change sa buong mundo. Kaugnay nito, binigyang diin ni French President François Hollande ang kahalagahan ng pagtugon sa hamon ng kalikasan kasabay ng papaunlad ng mga negosyo. Narito ang report ni George Bandola. Mas maigting na kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at France ang kailangan para tugunan ang hamon ng nagbabagong panahon. Kailangan din ng mga negosyong magpapatibay sa pagunlad ng mga bansang ito gamit ang mga makabagong teknolohiya. Mga teknolohiyang hindi nakakasama sa kalikasan bagkus ay nakakatulong pa. Ito ang buod na mensahe ni French Republic President François Hollande sa kanyang pagsasalita sa mga negosyante ng Makati Business Club at ng France. Ayon kay Hollande, hindi sapat ang kooperasyon lamang kundi pagsisigurong ang mga negosyong ipinapasok sa mga bansang nangangailangan nito tulad ng Pilipinas ay tumutugon din sa hamon ng kalikasan. Handa daw ang France na magkaloob ng mga bagong teknolohiya. Kinilala ni Hollande ang naging malaking sakripisyo ng Pilipinas tuwing nagkakaroon ng mga kalamidad, subalit hindi daw dapat nakatuon lang palagi sa pagbangon ang target ng bansa. Dapat na nakatuon sa kung papaano sasabay ang mga negosyo at programa ng pamahalaan para mabawasan ang epekto nito sa kalikasan. Mga negosyong may kaugnayan sa renewable energy at climate change. Pinapagtibay lamang ng presensya ni Hollande ang kakayahan at kahandaan ng mga French investors na pumasok sa Pilipinas. Hinihiling din ni Hollande ang pakikipag-alyansa sa Pilipinas hindi sa pamagitan ng pag-aarmas kundi sa sama-samang pagtugon sa pangangailangan ng innovation para mabigyan ng armas ang sangkatauhan kung paano makakatugon sa pabago-bagong panahon. Hindi daw may tuturing na growth o pagunlad kung ang isang bansa ay patuloy na sumasalag sa epekto ng kalamidad. Sa kanyang maikling question and answer portion sa mga negosyante, hiniling nito na bumuo ng investment fund para suportahan ang mga negosyong magsusulong ng climate change adaptation at ibuhos sa Pilipinas. Sa pagtatapos ng pakikisalamuhan ni Hollande sa mga negosyante, tinanggap nitong donasyon ng Makati Business Club sa French Chamber Foundation sa halagang ₱250. Gagamitin ang pondo para sa pagtulong sa mga nasalanta ng kalamidad. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola. Samantala, pinalalahanan po ng palasyo ang mga grupong nananawagang magbitiw sa pwesto si Pangulo Aquino na hindi dapat lumabag sa batas ang kanilang ginagawa. Ayon kay PCOO Secretary Sunny Coloma, irerespeto ng Malacanang ang kanilang karapatan na magpahayag ng saloobin dahil ito'y ginagarantiya ng saligang batas. Ngunit sinabi po ng kalihim na may umiiral na batas na hindi nagpapahintulot naman sa mga krimen katulad ng inciting to sedition, conspiracy to commit rebellion at iba pang kalintulad na krimen. Kasabay nito, binigyang diin ng palasyo ang naging panawagan noong Miyerkules sa anibersaryo ng EDSA na tignan po ang mga kaaway bilang kapatid. Ang mahalaga sa kasalukuyan ay yung pagkakaisa ng ating bansa para maisulong ang mga reforma katulad ng binanggit ng Pangulo kahapon sa pagdiriwang ng ika-29 na anibersaryo ng EDSA. Mainam na pairalin natin muli yung pagkakaisa na natamo sa EDSA noong 1986 at katulad din ng panawagan ni Luis Antonio Cardinal Tagle, mainam na kilalanin natin ang ating mga kapatid sa halip na naghahanap ng mga kaaway. Sa kasalukuyang yugto ng ating bansa, natamo na natin ang pagiging ikalawa sa pinakamabilis na umuunlad na ekonomiya sa buong Asya. Nakamit natin yung paggalang at mataas na pagturing ng international finance community. Ang mga namumuhunan ay tinuturing ang Pilipinas na isa sa pinakamahusay na paglalagyan ng kapital at isa rin sa pinaka-attractive na tourist destination. Taas noo ang Pilipino sa mundo. Hangang-hanga sila sa ating marubdob na pagmamahal sa kalayaan at pagtatanggol sa demokrasya at ngayon na rin sa kahusayan ng ating ekonomiya. Para naman yatang wala sa tono kung meron pang mga elemento sa ating lipunan na ang kanilang pinagtutunan ng pansin ay yung kabalintunan ng ating mabuting performance bilang isang bansa at isang economy. Sa ibang balita, target po ng Armed Forces of the Philippines na mapahina ang puwersa ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters sa loob ng 3 buwan.
Ayon kay AFP Chief of Staff General Gregorio Pio Katapang Jr., layunin nilang pulbusin ang mga elemento ng naturang grupo, partikular sa Maguindanao at Cotabato. Tiniyak naman ng militar na paiiralin nila ang mga patakaran kaugnay ng tigil putukan sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Kasabay nito, nananawagan naman ang AFP sa mga mamamayan na tumulong sa pagtugi sa mga miyembro ng rebeldeng grupo at sa teroristang si Basit Usman. Isinusulong naman po ngayon ni Senadora Cynthia Villar ang pagbuo ng task force na susugpo sa COCOLISAP. Balak ni Villar na maghain ng panukalang batas na bubuo sa naturang task force na tututok sa mga paraan upang masawata ang COCOLISAP na nagdudulot ng malaking pinsala sa kabuhayan ng mga lokal na magsasaka ng niyog. Bukod dito, dapat din umanong tutukan ang pananaliksik ukol sa produksyon ng mga pest resistance na uri ng niyog. Sa tala po ng Office of the Presidential Assistant for Food Security and Agriculture Modernization, nasa higit 600,000 puno ng niyog pa rin ang apektado ng COCOLISAP sa ilang mga lalawigan sa bansa. At yan po mga maiinit na balita hanggang sa mga oras na ito. Sa ngayon, balik na tayo kay Francis at Vivian sa Radyo ng Bayan Studio. Maraming salamat, Zarina Luzuego. 15 minutos, 55 segundos na makalipas ang alas 6. Vips, pakibuksan ang aparador ng ating message center. Hi, good morning, Miss Vivian at Ka Francis. Nanonood kami dito sa Maragusan, Compostela Valley Province. Malakas kayo dito from Julius. Maraming salamat Thank po. you. Kamusta? Nakikinig ako ngayon. Taga Bicol, GOA. Good morning po and Good happy morning. viewing and happy listening. Media ng Bayan, panawagan ko lang sa 3 senador na anti-BBL na pumunta sila dito sa Cotabato para subukan ang tapang nila. Baka gusto nila na madagdag sila. Ay, wag na. Wow. Joe ng Cotabato Huwag City. kayong maging Oo. marahas. Okay. Good day, Kuya Francis, Miss Vivian. Pakibati lang po ng happy birthday si Jerry Calipes na nagdiriwang ng kanyang kaarawan sa araw na ito mula kay Eli Hentalian ng Barangay Limarayon, Calbayog City, Samar. Happy birthday. Okay, good day po to both of you, sir and ma'am. I'm Christy Gomez Valenzuela, 10 years old, grade 5, Rizal pupil of Capalonga Parochial School, Capalonga, Camarines Norte. Bahagi po ng aming takdang aralin sa HECASI. Nais ko pong ipatukla sa aming mga guro na sa aming murang edad ay kung bakit daw po iba ang pag-aasal, kultura ng mga Muslim kaysa mga Kristiyano. Kasi ang sabi po ni teacher, mga kapatid daw po natin sila dahil kapwa natin mga Pilipino. Marapat nga po ba silang ituring? Pakiwari ko po, hindi. Kasi madalas kong mabalitaan sa radyo at mapanood sa telebisyon. Sila po ang mga malimit na pasimuno ng kaguluhang nagaganap sa ating bansa at sa mundo. Nakakatakot po. Pagpayuhan niyo po ako. Maraming salamat po. Well, alam mo, Christy, gaya nga na sinabi ng Pangulo, mga kapatid natin lahat yan. Now, in the eyes of God and in the eyes of man, we are all children of God. Okay? At saka, huwag naman nating lahatin, ano? Oo. Lahat ng mga Muslim. Hindi naman po, mayroon din tayong mga kaibigan na mga mababait na Muslim. And sometimes yung religion, yun ang naha-highlight Pero hindi yun Yung mga, may mga grupo lang talaga na ang nais ay maghasik ng lagim at kaguluhan. At saka yung mga ideolohiyang niyayakap nila. Good morning, Ate Vivian, Kuya Francis. Sana patuloy pa ang inyong serbisyo sa radyo at telebisyon dahil ang galing yung dalawa. At pagpalaing kayo ng ating may kapal at binabati ko ang ate ko sa Rosario, Cavite, Vilma ng Oquendo, Calbayog. Okay, may sagot ngayon dito. Good yung nag-text na 10-year-old. Mag-aral ka sa Islam para malaman mo kung ano ang Muslim. Huwag kang aasa na makikita mula sa gawa ng tao. Marami din ang Kristiyano na nagpapasimuno ng kaguluhan. Yung NPA, Kristiyano yun, sangkot. PDAP, di ba? Kristiyano at tignan ng kulungan, hindi ba? Daming Kristiyanong nakakulong. Maingat sa paggamit ng pangalang Muslim sa paninira. Kasi may batas tayo, Article 133, Philippine Constitution, nalabag freedom of religion, noli ng Combal Province. Okay, sige, ayan, may mga sagot tayo. Samantala, 19 minutos, 19 segundos makalipas ang alas 6, unang bulusok ng ating Provincial Roundup. Bayan Patrol Report!
Unahin natin ang ating radyo ng Bayan Naga with Pax Rengalota. Pax, Diyos maray na aga sa imo, konektado ka. Mabalot ka, Francis, lubos ang suporta ng lokal na pamahalaan ng Lungsod ng Naga sa kampanya ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa katahimikan at kaayusan ng lungsod. Sa isang panayam, sinabi ni Naga City Mayor Jan Bongat, halagang 3 milyong piso ang alokasyon ng lokal ng pamahalaan para sa intelligence funds na hahatiin sa lahat ng mga law enforcement agencies gaya ng Philippine National Police at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa lungsod ng Naga para sa kanilang operasyon depende sa pangangailangan. Isa sa mahalagang gagamitan ng pera ay ang kampanya laban sa illegal na droga, illegal na sugal, riding in tandem para sa seguridad ng lungsod. Ang halagang ito ay maliban pa sa alokasyon na binigay ng Naga City Police Office o NCPO ng 2.5 milyong piso. Para lang ito sa pangangailangan ng pulis gaya ng dagdag na logistics sa mga alokasyon, mga kailangan sa opisina at iba pang operasyon. Sa pagupo ng bagong officer in charge, City Director ng NCPO, Police Senior Superintendent Narciso Domingo, tiniyak ni Mayor Bongat na muling ibibigay ng lokal na pamahalaan ang allowance para sa mga pulis. Tiniyak ni Mayor Bongat na kailanman ay hindi isasakripisyo ng lokal na pamahalaan ang kaayusan at katahimikan ng lungsod. Para sa Radyo Vision, Pax Rengalota ng Naga City, Kamsur, Media ng Bayan. Thank you very much, Pax Rengalota. Dumako naman tayo ng Borongan, Eastern Samar. Nariyan ang ating kasamang si Penelope Pumida. Penelope, magandang umaga. Konektado ka. Mga salamat na maupay nga aga ka, Francis at Miss Vivienne, para mas lalo pang mailapit ang serbisyo sa lahat ng mga miyembro sa Eastern Samar. Maglalagay ng service desk ang Pag-ibig Fund dito sa lalawigan. Napag-alaman ng Radyo ng Bayan kay Alexis Baharias, ang Pag-ibig Tacloban Branch Head na formal na bubuksan ang kanilang service desk ngayong araw sa second floor ng Governor's Office, Provincial Capitol dito sa lungsod ng Borongan. Matatandaang ilang taon na rin ang ginawang pagplaplano para sa pagkakaroon ng service desk sa probinsya. Ilang araw kada buwan kung bisitahin ng kinatawan ng Pag-ibig ang Eastern Samar para sa pagbibigay serbisyo nito. Kaya't malaking kaginhawaan para sa mga miyembro ang pagkakaroon ng tanggapan dito sa Borongan. Sinabi pa ni Baharias na layo nilang matulungan ang ating mga kababayang nasalanta ng nagdaang mga kalamidad dahil sa pamamagitan anya ng service desk, magiging madali na sa kanilang pag-file ng application para sa iba't ibang uri ng loan. Samantala, inaabangan na ng mga Yolanda survivors sa bayan ng Giwan ang nakatakdang pagdating ni French President Francois Hollande kasama ang ilang mga Hollywood stars. Ayon kay Giwan Mayor Christopher Sheen Gonzales, may tuturing na pambihirang pagkakataon ito para sa kanila na makadaupang palad ang naturang mga bisita. Ayon pa kay Gonzales, si President Hollande ay nakatakdang magbigay ng mensahe sa isang climate change forum sa Giwan Central Elementary School. Para sa Radyo Vision, ito si Penelope Pumida ng Borongan Eastern Samar, Media ng Bayan. Maraming salamat, Penelope Pumida. Puntahan naman natin ang ating radyo ng Bayan Dagupan with Dexter Tupagan. Dexter, maadigya kabsawan, konektado ka. Kabutan, tanabalig na sa lamat at formal ng binuksan dito sa lungsod ng Dagupan ang world-class at pinakamalaking drug treatment at rehabilitation center sa buong bansa. Pinunduan ito na mahigit 100 milyong piso mula sa Department of Health, Dangerous Drugs Board at ni 3rd District Representative Gina De Venecia. Kompleto ito sa mga kagamitan at pasilidad na ibinase sa Rehabilitation Center ng Hawaii. Sa ngayon, mayroon na itong 44 na in-house patient pero kaya nito makapag-accommodate ng hanggang 500 pasyente. Umaasa mga opisyal na sa pamamagitan nito, matutulungan ng mga drug victim na makapagbagong buhay at maging produktibong individual. Pinangunahan ng mga matataas na opisyal ng DOH, DDB at local chief executive ang inaugurasyon ng Region 1 Medical Center, Treatment and Rehabilitation Center. Para sa Radyo Vision, Dexter Dupagan mula sa Dagupan City, Media ng Bayan. Thank you very much, Dexter Dupagan. Nagatid sa ating orasan. 24 minutos, 14 segundos na makalipas ang alas 6, Beth. Yes, puntahan na natin ang ating kasamang si Julius Disamburon para ihatid sa atin ang pinakahuling lagay ng ating mga lansangan dito sa Metro Manila. Julius, magandang umaga. Good morning.
Good morning sa inyo, Vivian and Francis. Magandang umaga, Pilipinas. Magandang umaga, Metro Manila. Silipin na po natin ang pinakauling sitwasyon ng trapiko sa Metro Manila sa tulong ng MMDA Traffic Metro Base. Unahin po natin ang bahagi po ng EDSA P2A Zone sa lungsod po ng Quezon sa mga oras pong ito. Asahan nyo na po yung mabigat na sitwasyon ng trapiko natin, lalo na po doon sa mga sasakyan na patungo po ng area ng EDSA White Plains, Connecticut at maging po ng lungsod ng Makati, Pasay at ng Paranaque. Sa mga oras din po ito mga kaibigan, yung ating pong northbound lane patungo po ng North Avenue at ng Muñoz, gayon din ang service road ng Araneta Center at ng Cubao ay mananatili pong maluwag yan para sa ating mga kababayan. Lipat tayo ngayon ng EDSA Magallanes hanggang sa mga oras mong ito pasado alas 6 ng umaga. Wala pa naman kayong aasahan na mabigat na sitwasyon ng trapiko sa magkabilang lane, lalo na po doon sa mga tutungo ng Ninoy Aquino International Airport o kaya ng South Luzon Expressway. Yung mga sasakyan naman natin na galing po ng SLEX at patungo kayo ng area ng EDSA, asahan nyo naman po yung kaunti lamang pagbagal sa sitwasyon ng trapiko natin, lalo na po yung mga papasok na ng area ng Ayala at ng Orense. Sa C5 Green Meadows naman po mga kaibigan, yung mga sasakyan po natin natutungo po ng Tiendesitas, Market at maging po ng lungsod ng Taguig sa mga sandali pong ito ay magiging passable pa naman at green and going para sa ating mga motorista ang southbound lane. Pero yung ating pong northbound lane, pabalik po ng area ng Tandansora at ng University of the Philippines sa lungsod po ng Quezon ay magkakaroon po lamang ng kaunting pagbagal sa sitwasyon ng trapiko dahil din po sa pinapatupad na stop and go signal. At panghuli na lamang po ito pong area ng Batasan Road o Batasan, dito po yan sa may Commonwealth Avenue. Sa mga sandali pong ito, magiging green and going pa naman. Wala pa naman kayong aasahan na malausad pago o mala traffic o parking lot na sitwasyon ng trapiko natin sa magkabilang bahagi po, northbound, southbound lane, kung kayo man po ay galing ng Fairview o kaya pabalik ng area ng Elliptical Road. Paalala din po sa ating mga motorista na daraan po dyan sa lungsod po ng Maynila, meron po tayong ipinapatupad na counterflow dyan po sa bahagi po ng Quirino Grandstand, particular dyan po sa may Ross Boulevard, Luneta, kung saan po meron pong ginagawang programa dyan, may Eco Marathon po yan, na kung saan nga po ay nagsimula nga pong isarado yan nitong nakaraang Lunes hanggang 1 ng Marso. Ang ating pong number coding, number 990, iwas po lamang kayo sa lungsod ng Las Piñas at ng Makati dahil whole day ang kanilang pagpapatupad nito at syempre meron tayong window hours mula 10 a.m. hanggang 3 p.m. Para sa Radyo Vision, Julius Disamburon, Media ng Bayan. Salamat, Julius Disamburon. Samantala mga kaibigan, alamin na natin ang magiging lagay ng ating panahon ngayong araw mula sa ating kasamang si Amor La Rosa. Amor, magandang umaga. Narito na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Magandang balita, tuloy na pong humina ang binabantayan po nating low pressure area sa labas ng area of responsibility. Sa ngayon po ay meron na lamang mga kaulapan dito po yan sa ibabang bahagi ng ating boundary na ayon naman po kay Pag-asa Weather Forecaster Samuel Duran ay malit po ang tsansa na makaapekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Pero syempre patuloy po nating babantayan kung ano nga ba ang mga pagbabagong mangyayari dito sa mga susunod na oras at araw. At sa ngayon po araw po ng Biyernes, patuloy naman sa pag-iral itong ridge ng high pressure area na makakaapekto, partikular na dito po yan sa Northern Luzon. Ito pong na-ridge ng high pressure area, yung pong extended port ng isang high pressure area na siyang magdadala ng magandang panahon dito po yan sa Cagayan Valley, Cordillera at ganoon din dito sa Ilocos Region. Pero paalala po, bukod po sa magandang panahon na dadalhin po nito ay medyo mainit o maalinsangang panahon rin ang inyong mararanasan. Dito naman sa atin sa Metro Manila at sa natitirang bahagi pa ng ating bansa, asahan po natin ang bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na meron pa rin po chances ng mga pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. Kaya kung meron po kayong lakad ngayong araw, kung kayo po ay lalabas inyong mga tahanan, make sure na lamang na meron pa rin po kayong baong payong panangga po ito sa init ng araw o kaya naman po ay panangga rin sa mga posibleng mga pag-ulan na posible pong maranasan sa hapon o kaya naman ay sa gabi. Atin po ang latest sa lagay ng ating panahon para sa Radyo Vision. Ako po si Amor La Rosa mula dito sa Pag-asa di West Team Media ng Bayan.
Maraming salamat, Amor La Rosa. Okay, 29 minutos, 29 segundos, makalipas ang alas 6. Magandang umaga po sa inyong dalawa. Hindi po maintindihan ng mga tao bakit ang presidente ang sisisihin nila. Lalo na yang si Mr. Teddy, putak ng putak. Magantay kayo ng 2016. At sa mga ilang tao na boboto, marami pong salamat. Vanji ng Sogod, Zauden, Leyte. Morning kuya, ate. Pakigreet po ng happy birthday si ate Resing Adesas ng San Juan, Sulat, Samar. Salamat po. Okay, good day Ka Francis at Miss Vivian. Ako, pabor ako sa peace process at hindi giyera ang solusyon. Pero dapat din magkaroon ng kamay na bakal ang isang presidente para hindi o matakot sa gobyerno ang mga rebelde na nagmamatigas at nagmamayabang. Mula po yan kay Dan. Samantala, good day po, konti lang ang nagpunta sa mga rally, mulat na ang mga tao hindi na nasisilaw sa 1,000 pesos. Kaya sana magpahinga ang mga rallyista. Sagabal lang kasi sila sa traffic. Pinoy pa rin kami. Sana kayo rin. Thanks, Jolina ng Parañaque. Okay, at habol na natin ang isang pagbati ng maligayang kaarawan ngayong araw na ito sa ating technical engineer na si Mr. Rene Itable, celebrating his birthday today. Happy birthday! Happy birthday, Rene! Okay, happy birthday, Rene, and may God bless you with good health and good luck. Okay, tuloy-tuloy na tayo. Samantala, sa pagbagtas natin sa ikalawang bahagdan ng ating Friday edition, ang ikalawang bulusok ng ating Provincial Roundup sa pangunguna ng Radyo ng Bayan Marawi. Pero bago yan, syempre pa ilang paalala mula sa inyong himpilan. Tayo mga kaibigan sa ikalawang bulusok ng ating Provincial Roundup. Puntahan natin ang ating Radyo ng Bayan Marawi with Baishora Abdullah Zarigala. Baishora, Mapia Kapipita, Assalamualaikum, konektado ka. Yes, maraming salamat Mapia Kapipita, Sir Francis at kasamang Vivian. Assalamualaikum Pilipinas. Susuportahan ang mga local media practitioners sa lungsod ng Marawi, ang Philippine Health Insurance Corporation ng Autonomous Region in Muslim Mindanao o PhilHealth RMM Regional Office sa pagbibigay kaalaman hinggil sa bago nitong programa para sa mga senior citizens kung saan ang pagpaparehistro sa kanila ay mandato sa Republic Act 10645 o kilala rin sa tawag na Expanded Senior Citizens Act of 2010. Sa ginanap na press conference kahapon, sinasabing tanggapan sa lungsod ay nagpahayag ng pagsuporta sa pagpapalaganap ng impormasyon o sa nasabing programa. Ang mga mamamahayag sa lungsod na karamihan ay mga miyembro ng Marawi Press Club. Karon din ang mga kinatawan ng iba't ibang radio club sa lungsod na dumalo sa naturang presscon. Ayon kay Bamra Ampaso, Public Relation Officer ng PhilHealth Regional Office, makikipagtulungan din sila sa Office of the Senior Citizens Affairs sa lungsod para sa naturang hakbang. Tinalakay ni Ampaso sa nasabing presscon ang patungkol sa Expanded Senior Citizens Act at iba pang mga benepisyong pwedeng mapakinabangan ng bawat membro ng PhilHealth. Ayon sa Republic Act 10645, ang senior citizen ay may edad na 60 pataas at nakatira sa Pilipinas o di bababa sa 6 na buwan na naninirahan dito. Matatandaan na nilagdaan ni Pangulong Benigno Simeon Aquino III ang nasabing batas noong Nobyembre 5 nitong nakaraang taong 2014. Para sa Radio Vision, Sora Abdullah Zarigala, Marawi City, Media ng Bayan. Thank you very much, Yora Zarigala. Dumako naman tayo sa Tabuk. Nariyan na ating kasamang si Hazel Gupay. Hazel, naimbag na bigat, konektado ka. Naimbag na bigat Pilipinas.
81 alagaing hayop para sa animal dispersal sa ilalim ng Private-Public Partnership Program ang naipass on o naibigay sa mga pamilyang sakop ng Pantawid Pilipino Program o 4Ps dito sa lalawigan ng Kalinga. Ang 25 kalabaw at baka ay nasa pang-4 at pang-5 generation offspring o anak mula sa original pass-on. Ilang taon nang nakalilipas. Ang naipass on sa mga bagong benepisyaryo mula sa 8 organisasyon dito sa Tabuk City at 56 na biik na naibigay sa mga pamilya ng Barangay Apatan, munisipyo ng Pinokpok. Ang partnership ay kinabibilangan ng International Association for Transformation, HIFOR Philippines, Local Government Units at DSWD na tinawag na Passing the Gift for Peace Project. Dahil dito, nagpasalamat ang mga benepisyaryong pamilya at ipinangakong alagaan at paramihin para may maipapasa naman sa ibang pamilya. Pinasalamatan din ni City Mayor Ferdinand Tuba ng pribadong sektor para sa intervention projects na makakatulong sa kabuhayan ng mga nangangailangang pamilya. Para sa Radyo Vision, Hazel Gupay, DZRK Tabuk City, Kalinga Province, Media ng Bayan. Maraming salamat, Hazel Gupay. Puntahan natin ang ating Radyo ng Bayan Hulo with Nashra Ani. Nashra, Malingkat, Manayad. Konektado ka. Magandang umaga din sa inyo. Kinumpirma na ni Sulu Governor Abdul Sagutan II sa unang pagkakataon ang pagpapalaya sa isang batang kidnap victim dito sa bayan ng Hulo kamakailan lamang. Base sa impormasyon natanggap ni Governor Tan mula sa reliable source, nasa piling na ng kanyang pamilya si G-Boy Marzo, 7 taong gulang, matapos ang halos 2 buwan sa kamay ng mga kidnapper. Tinangay si Marzo sa tapat mismo ng kanilang bahay alas 5:15 ng hapon sa Barrio Asturias ng 2 nakamotorsiklo riding in tandem noong January 6. Hindi na nagbigay pa ng karagdagang detalye si Governor Tan ukol sa nasabing insidente. Dismayado naman ang kapulisan sa hindi pakikipag-ugnayan sa kanila ng pamilya ni Marzo. Ayon kay Police Chief Inspector Junti Carcipin, hepe ng Hulo Police Station, maraming beses din sila pumunta sa bahay ng mga Marzo sa Barangay Asturias pero wala silang mapagtanungan dahil sarado ang bahay ng mga ito. Napag-alaman nila anya na napalaya ang biktima sa Paligi, Indanan at agad din dinala ng pamilya nito sa Zamboanga City. Samantala, patuloy naman ang pagtugis ng mga otoridad sa mga dumukot sa negosyanteng si Hadja Dinkin Yap sa Barangay Chinese Pier, Hulo noong February 15. Lubha itong ikinalulungkot kay Governor Tan dahil nabahiran na naman ang pangalan ng lalawigan ng Sulu. Subalit gayon paman anya, kontento na rin siya sa ginagawang security measures ng mga sundalo at pulis dito. Aktibo anya ang mga ito sa pagtupad ng kanilang tungkulin upang mapanatili ang kaayusan at katahimikan dito sa Sulu. Para sa Radyo Vision, Nash Ani nag-uulat mula sa Hulo, Sulu, Media ng Bayan. Maraming salamat, Nashra Ani. Nagatid sa ating orasan, 38 minutos na. 48 segundos makalipas ang alas 6. Habol natin ang ilang mensahe, Vibs. Good morning po. Pakibati naman ang asawa kong nasa Naga. Anong labas ng loto? Salamat po. Joseph nga ng Guay May Saray. Good morning. Hindi critics ang dapat ngayon, kundi bawat isa bukas ang isipan. Jerry Panga from Isulan. Ka Francis at Vibs, good morning. Dito po kami sa Zamboanga, Sibugay. May kampo din dito ng MILF pero yung nasa posisyon ng gobyerno. Ayaw talaga ng gyera. Pero nung ultimatum ng tao lang, pag magsalita, gyerahin na. Para sa akin, huwag nang ituloy ang BBL. Hindi talaga alam ng taga Maynila dito sa Mindanao. Pag naaprobahan yan, magasira ulo yan kung ano man, kung ano lang mga MILF. Mel Gibbs ng 1E. Go DM ka Francis at Vivian. Yung mga taong gustong bumaba si Pinoy, baka kurap din niyang mga yan at gusto lang sariling kapakanan. Albert Samuel ng Benguet. Okay, Ma'am Vivian, Sir Kiko, pakibati po ang Libres family ng Tacloban City. Sina Lolita, Edgar, Gary, Gwyneth,
At Eileen Pabate, si Nanay Noring Okina ng Pasig City. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nakikinig kami dito sa IPAW. Si Romy po ito, more power. Romy ng San Policarpio, Calbayog City, Western Samar. Kuya at ate, pakibati po ang buong pamilya ko sa Palawan, lalo na po ang Nanay Pening na galing na kay Lani ng Samar. Good day, M, Francis and Vivian, itong mga taong nananawagan na pababain sina Pinoy at mga gabinete niya ay mga kontrabida sa kapayapaan at kaunlaran ng bayan. Mula po yan kay Roger Valles ng 3 de Abril, Cebu City. 40 minutos, 40 segundos makalipas ang alas 6, Bibs. Pakibuksan na natin ang formal ang ating hapag ng talastasan at ipakilala mo na ang ating featured guest at ang ating agency pag-uusapan ngayong araw na ito. Yes, kapiling po natin ngayong umaga mga kaibigan ang General Manager ng MRT, si Ginoong Roman Buenafe. Magandang umaga po sa inyo, GM. Good morning, sir. Magandang umaga sa inyo. Okay. At napapanahon sapagkat nakalatag, Vivian, sa ating mga pahayagang pangumaga, itong pinaigsing operasyon ng MRT3 simula sa araw ng bukas. So, maipaliliwanag ito ng komprehensibo ni General Manager Buenafe, sir. Opo, ako po ay magpapaikli po ng operation tong weekend po na to. Dahil po, para magampan ko po yung project ko po na replace ng rails sa linya ko po. Mangyayari po yung rail replacement mo in between Taft Station and Magallanes Station. Bali, anong oras po mag-e-end itong operations ng MRT bukas at kailan po magre-resume, sir? Yung short-term operations po natin, magkakaroon po tayo ng early closing nitong Sabado. Magsarado po kami ng mga alas 9, thereabouts. Tapos mag-open na po kami ng kinabukasan na linggo na mga alas 12 ng tanghali. Ayun. So, bale, from 9 p.m. ng Saturday hanggang 12 noon ng Sunday ay wala pong MRT operations para sa ating mga taga-subaybay. Sir, bale, this weekend matatapos na po ba itong replacement ng rails or is this a weekly thing? Hindi po. This is going to be the first major replacement activity of the MRT3. Prior to this, there were only repairs that were being done to broken rails. I've identified critically conditioned rails, and we will start with 150 meters na rail replacement tomorrow until Sunday. Bukas, itong una ko pong gagawin na to po ay kukunin ko yung pagkakataon po mag-time and motion study. So at this point po, yung this Saturday pa lang po, itong weekend pa lang po ang talagang schedule ko po. Wala pa yung susunod po, follow-up. So, ang from Taft Avenue to Magallanes yan, sir? Hindi po. Meron pong section doon section na 150 meters 150. That we will replace po. So, the area of the replacement is located between Taft and Magallanes. Okay. Now, gaano po kalala ang sitwasyon naman ng ating mga release na yan, sir? Yung mga release po natin, ever since po nagsimula ang MRT nung year 1999, 2000 po, ay hindi na ay minsan lang po na pakinis. Ito po nangyari nung 2007, Sumitomo po nagpapatakbo nun. Nung nabasa ko po yung manual, ang minimum po dapat na cycle of grinding the rails should be mga once a year po. Once a year? Opo. Pero hindi na po nasundan after 2000? After 2007 po. 2007, hindi na po nasundan? At saka po yung 2007 po, it's not the whole main line but only a part of the main line po. Gaano po kalaki ang gagasusin natin sa pagpapakinis na yan at sa pagsasaayos ng mga release na yan? Sa ngayon po kasi kung outsource ko po yan, ang canvas po namin dyan, mga 50 to 60 million po. Wow. Laki din. So, meron po tayong programa na bumili po nung sarili natin na grinding machine, pampakinis po. Para pong sasakyan po to, nadadaan na dun sa Riles after revenue hours para pakinisin yung linya po. So, ganun na lang po kaysa gumastos tayo ng gumastos,
mag-acquire na tayo ng sariling pampakinis? Ano po? Meron po akong ngayon, programa na bumili po ng machine na yun. Ayun. GM, bakit po since 2007, ngayon lang po ba tayo nagkaroon ng funds to replace these rails? Yung setup po kasi ng original build, lease, and transfer agreement po, ang operation po, yung day-to-day, pagpatakbo ng tren, yung kumuha ng bayad pasahe, yun po ay sa gobyerno. Yun po yung DOTC MRT3. Tapos po yung maintenance, repairs, capital expense programming, yung asset improvement and repairs, doon po sa private yun. Yun po ay sa MRTC po. Well, GM, magandang move po ito na i-replace yung relays ng tren natin. Although, parang yun pong ating mga bagon ay kailangan na rin po yata ng replacement dahil yung iba pong mga mananakay ay nagko-complain na meron daw pong mga pinto na hindi masara, meron pong mga leaks sa ceiling po ng MRT trains, at minsan po ay paudlot-udlot po ang biyahe. Paano po ba yun, sir? Balikan ko lang muna yung original BLT agreement po. Pwede kong simplihan po yung relasyon na yun, parang lessor-lessee po. Okay. So parang kayo tumira sa apartment, yung nangungupahan at saka nagpapaupa. Okay. Ang lessor po dito ay yung private entity po, which is MRTC po. Ang gobyerno po ang lessee na mahintulad po natin sa nangungupahan po. Okay. So ganun po yung setup po nun. Tungkol po dun sa bagon, meron po tayong scheduled dumating, na po tayo, on purchase na po yung mga bagon from Dalian, China po. And we expect the prototype to arrive by August or September. And once this prototype passes through our evaluations po and our tests, we expect 3 cars every month ang delivery po. Thereafter. So, mga ilan po lahat ang na-purchase na natin? 48 po na bagon po. Wow. That will add to this original 73 po. Pero yung 73 po, 72 na lang ngayon dahil meron po na-aksidente po nung last year, di ba po? Bali, sir, pag po na-purchase na po natin o pag dumating na po itong mga bagong bago natin, ay inaasahan po ba natin na dadami pa lalo yung bibiyahing tren or same pa rin po? Dadami po kasi magiging total 72 plus 48, di 120 na po yun. Kasi sa ngayon, sir, di ba, pag peak hours, 20 trains po ang dumadaan at kapag hindi naman po ay 15, dadami po ba yun, sir? Yan po yung original requirement dun sa BLT po. 18 to 20 trains during peak hours po. Pero mula po nung ako'y naupo nung first day of the year, nung January 5, ang nakita ko na kung pinakamaraming train po sa isang araw ay 16. Tung linggong po to na kausap ko yung maintenance provider, nabigyan ako ng consistent 16 trains every day. So far, may isang kabus sila. Nung Martes yata, 15 lang yung naibigay sa akin. Pero sa usapin naman, GM Buenafe, ng pamasahe, medyo kasi naging malilikot yung mga isyong yan. Ano po? May pagtutol, may pagsangayon. Siguro po magandang mailatag nyo ang dahilan kung bakit siguro tayo ba ang pinakamura dito sa buong Asia at kinakailangan ba talagang magtaas na tayo para naman sa maintenance at mas epektibong serbisyo. Ano po ba talaga ang nakikita nyong dapat maunawaan ng riding public natin ng MR3? Una po, nung pag-upo ko noong January 5, doon po rin nagtaas ng presyo. So, siguro naman, pinatupad ko na lang po kung ano yung pagpataas po ng presyo po, yung pag-usapan. Yung polisiya po. Ang ine-estimate po kasi natin na parang additional revenue po ay mga 1 billion per year. And na-explain ko na po na nung itong nakaraan mga BLT, yung regional BLT agreement, dapat po ang capital expense programming po or planning ay dapat po dun sa private entity po. Ngayon po, marami na nangyari. Parang the government now took on in sa DOTC MRT3 po, took on the maintenance. So, wala ko talagang nakalaan na capital expense purchase po dyan. So, panay
panay sa budget po ng gobyerno nangyayari. So itong additional 1 billion which we estimate at the end of the year po makukumpuni natin, ilalaan po natin yan for capital expense planning po. Ayun. Pero tama na po ba itong presyo ng pamasahe natin ngayon? Sa akin po kasi hindi po sa akin ang policy making ko. Hindi nga. Ibig sabihin, pinag-uusapan lang natin just for the sake of argument para maintindihan ng ating mga riding public, ng ating mga commuters. Yung bang kasalukuyang pasahe po sa MRT, reasonable naman ba? O kung ihahambing natin sa mga kalapit nating bansa, tayo yata mura pa rin. Kung tungkol po, kung yun po ang comparison na gusto po natin gawin, number one po sa sarili natin bansa, yung mas mura pa rin po ang end-to-end po na pasahe ng MRT kaysa sa bus po. Mas conveniente naman po. Ako po mismo, sumasakay ako sa MRT. Pag may meeting ako sa Makati, I'd rather take the MRT kahit siksikan po. It's still faster and more convenient. Well, not exactly comfortable, but I get there faster. Mas predictable po yung time ko. Tapos po, kung kukumpara naman sa ibang bansa, ang laking mura pa rin po ng pasahe natin compared to Singapore on an end-to-end comparison like Singapore, Hong Kong, Japan po. Malaking mura pa rin po tayo. Okay. GM, dito naman po ako sa rehabilitation ng ating toilets, elevators, escalators sa ating MRT stations, ano? Kasi yung iba po ay, ako personally, minsan naabutan ko, hindi gumagalaw yung escalator. Kasi syempre, yung iba sa ating riding public ay mga PWD, senior citizens. Yes, sir. Ano po ba yung assistance natin sa kanila? Are we going to rehabilitate it soon? Yung conveyances, which is the general term for the discipline ng elevators and escalators po, meron po tayong bidding na gaganapin po at ito po ay gagawin po sa tulong po ng PSDBM po. Dahil itong mga equipment po na to ay normally occurring purchases po sa mga government facilities, ipinaubayan na po namin sa expertise po nila yon. Kaysa pagtuunan po ng pansin pa ng MRT3, meron pong mas expert sa procurement po nun kaysa sa amin. So yung elevators and escalators po yon. Tapos po yung sa sinasabi niyong banyo po, as of last night, meron na pong sisimulan na rehabilitation tsaka refurbishing ng banyo po. If I'm not mistaken, nagsimula na sa North Station ko. And kung matutuloy po, baka 3 stasyon sabay-sabay ito. So North Station, Quezon Avenue, at tsaka GMA po. Sir, itong escalators and elevators, pwede po ba naming asahan na this year po ay magsisimula na po ang pagsasaayos po nito? Yun po ang tinatarget po natin this year po. Dahil alam nyo, GM, marami na kaming tinatanggap na text, sumbong, na mga mula sa mga senior citizen at saka yung mga with disabilities na bakit daw yung elevator ayaw umakyat. Opo, nadinig ko na rin po yung mga dulong na yan po. At ito nga po, at we will purchase new elevators. We will replace the existing elevators po. And for the escalators po, we will do a general overhauling and repairs of the escalators po. Sir, doon naman sa tickets na ginagamit sa ating MRT, ito po ba ay papalitan na natin? Kasi di ba sa ibang bansa, hindi na magnetic yung no contact na itatapat lang, pwede na pong makapasok. Sensor type. Opo, papunta na po tayo dyan. Ang una pong magkakaroon po ng ganyan facility po ay yung Line 2. Tapos ang target po sa line ko po sa MRT3 ay mga bandang Mayo o Hunyo. Ang magiging bagong setup po ay kahit nasa wallet mo lang, pwede mo lang tapikin yung pinaka-sensor, yung pinaka-plancha kung saan nandun yung sensor po, mag-open na yung gate. So, bukod po rito, isang ticket na lang po for all the 3 train lines po. So, unified na po, aside from being contactless po. Ayun, medyo high-tech na. Oo, high-tech na tayo. Talagang, siguro, medyo may kalikutan din ang isip ni General Manager Buenafe para talaga ma-uplift na natin at mai-compare na rin naman ang ating transport system na ito
with other neighboring countries natin. Huwag naman tayong ma-behind dahil we have the technologies, we have the right people to manage. Siguro naman talagang nararapat na lang na at par na rin tayo, GM. Pero to be fair po, nung ako po ay naupo, nandiyan na po lahat ng programang yan. So ako po ay ang responsibilidad ko po ngayon ay siguraduhin na mapatupad po. Yeah. So hindi ko po idea talaga yan. Hindi ko po kayang tanggapin na ako nag-isip niyan. Yeah, but Pero the thing is, with you there, now, na-implement ito to the letter is another thing. Ganun po ang responsibilidad ko po. Yun, okay. Well, nabanggit niyo yan, sir. Pero kayo, I want to know personally, meron po ba kayong mga naiisip na mga bagong proyekto na pwede pong i-apply sa ating MRT? Ito po yung una kong naisip lang. Pwede tayong mag-upgrade po ng communication system. Ngayon po nasa analog radios ang gamit natin. And radio communication is very important to the train system. You need to communicate to the drivers, to the stations, and to other parties that are important to the train operation. I'm looking at instead of just upgrading to a digital mode of radio, pupuntahan ko po yung VoIP o yung tinatawag po natin Voice over Internet Protocol na communication system po. Okay, finally, ang huling tanong na lang natin siguro kay GM Buenafe. Sir, pag natapos na itong mga repairs and everything na ito, maintenance, makakapagbigay na tayo ng katiyakan sa ating mga commuters na mababawasan na ang maaring mga aberiyang magaganap. Talagang kailangan ito mga repairs na ito. Opo, ang talagang target ko po, ang pansariling target ko po na ginawa ko ay ibalik sa mileage zero yung mga tren natin. Ang ibig po sabihin ng mileage zero, para ka po ang bumili ng bagong kotse na yung makikita mo dun sa odometer o yung numero dun sa may speedometer ay maibalik ko po sa 0000. Okay. Yun po ang intention ko po. Okay. So, nagpapasalamat tayo, Vibs, sa panahong pinagkaloob sa atin at ipinaubayan ni General Manager Roman Buenafe ng MRT. Thank you very much, sir, for your time. Salamat din po. Walang anuman at good morning. Ay, tayo ang unang ginranta ni GM Buenafe ng interview. Maraming salamat po. Ginoong Roman Buenafe, General Manager ng MRT. Baka magselos yung iba. Pwede after naman, sir. Bahala na sila. Di pangalawa naman sila. Okay, yes. Okay, balikan na natin dyan sa PTV Telestudio si Zarina Lusuegro. Zarina, magandang umaga. Yun, Zarina. Alam mo, na-interview na natin ng kahapon itong si GM Roman Buenafe. At marami nga po mga magagandang proyekto ang nakaline up para po pagandahin ang serbisyo po ng tren ng bayan, ang Metro Rail Transit Line 3, para na rin po sa kumbinyenteng pagbiyahe ng ating mga kababayan. At syempre kasama na dyan yung kaligtasan ng mga pasahero na gagamit nitong mass transit. At upgrading din po ng mga facilities ng mga istasyon. Sana po ay natulungan namin kayo sa mga balita at impormasyon na aming handog ngayong umaga. Ako po si Zarina Lusuegro. Dahil Luzon, Visayas at Mindanao aming sakop sa paghahatid ulat, ito po ang pinagsanib na puwersa ng radyo at telebisyon. Ito mo ang Radyo Vision. Ako po si Julius Isamburon. Hanggang sa Lunes pong muli, balik tayo dyan sa Radyo ng Bayan Studio. Maraming salamat, Zarina and Julius. Bago po tayo magtapos, babatiin ko lang ng happy viewing sina Jericho, Santiago, Bong, and Audrey na nanonood sa atin ngayong umaga. Mga kaibigan, dito na po nagtatapos ang isa na namang edisyon ng Radyo Vision. Pero po para sa mga katututok lang, maaari po ninyong panoorin ang aming delayed telecast mamayang alas 12 ng tanghali sa IBC Channel 13 o sa www.ptv.ph. Ako po ang inyong lingkod, Vivian Gulia. Happy weekend po! At ang inyo naman pong kaagapay, nag-iwan na isang mapayapa, masagan at magandang umaga. Have a nice and fruitful weekend ahead of us. God bless. See you next month. Maraming salamat po.